today's video mga pips, pag-uusapan natin ang PS5 na OG. So yung OG pala mga pips ay yung 2020 version na, hindi siya yung 2023 version na PS5 Slim or even the PS5 Pro. So in this video, pag-uusapan natin kung ano mga maganda dito sa OG PS5, and after using it for almost 2 years, pag-uusapan natin kung worth it ba talaga mag PS5 na OG. So hi, my name is Daniel Australia. Welcome back to my channel mga pips, and in today's video, we're going to talk about the PS5 na OG, which is the fat pero gusto ko tawagin OG. So in this video, pakita ko sa inyo kung ano mga features ito, why I still recommend it, and why it is a good console in 2025. So like and subscribe, and without further ado, let's get started mga pips. Video pala mga pips, sasabihin ko na yung disk drive version ko compare natin, kasi una muna dito sa Pilipinas, hindi worth it para sa akin mag-digital ka, and sobrang magastos mga pips na mag-digital ka kasi kailangan mo pa ng hard drive o hindi hard drive, SSD. Kaya mas worth it pa rin mga pips ang disk drive version kasi pwede sa'yo physically yung game. So okay. So, i-compare muna natin siya sa PS5 Slim mga pips. Ang PS5 Slim kasi is power efficient compared sa PS5 na OG. So, ang PS5 Slim kasi mga pips ay ginawa siya parang smaller version of the PS5 na fat, which is, bakit naman po fat pala dapat OG? Ang PS5 Slim kasi mga pips ay para sa akin worth it siya pag if you wanting a brand new PlayStation 5, kasi sobrang dami nitong sobrang dami nitong problema ang model na OG na baka hindi nyo magustuhan. The unang problema lang dito sa PS5 na fat, which is yung OG, stop ko ilang beses pa, ay power efficiency niya and yung yung build quality niya, kasi muna yung build quality nito ay hindi maganda dahil lang mga pips sa liquid metal na ginamit sa console na ito. So, hindi siya recommend na i-vertical mo. Like ito, naka-vertical siya. So, hindi talaga worth it i-vertical ang PS5 kasi nagle-leak daw ang ang liquid metal nito. If you're wanting to use a PS5, kailangan nyo i-horizontal, kaya hindi siya maganda i-vertical tulad nito kasi naka-vertical lang to dahil mo lang space dito sa lamesa. Why do I recommend the PS5 Slim also? So, dahil yung PS5 kasi ay masyadong luma na, pero it's great for budget meal it's great for budget meal gaming. So, ito mga pips pala ay same specs siya sa PS5 Slim, pero yung only problem lang mga pips ay masyadong malaki siya. Yes, ang hirap siya ilagay sa isang entertainment na console, kaya huwag kayong mag PS5 OG kung maliit lang ang space nyo. So, ang price pala ng PS5 na fat, which is yung OG nito, ay around 20 to 23,000 if you're having a disc model mga pips, kasi yung disc model ay it is the superior console kasi sobrang marami din ng digital, pero di sa Pilipinas kasi I don't recommend the digital dahil kailangan nyo pa i-work around nyo sa PayPal. Kailangan nyo pa i-work around nyo sa PayPal. Kailangan nyo pa yan parang ang dami pang proseso mga pips para maka-download ka na ng game on the PS5. Pero mga pips, the PS5 digital is great for sobrang budget meal na gaming. Pero if you're planning to buy a digital PS5, I still recommend mag-Xbox Series S ka na lang dahil sa Game Pass. So mga pips, marami din accessories ng PS5 na ito. There are the PS5 yung shell na cover sa labas. You can put an SSD, which is yung ginawa ko dito dati. And yung maganda dito sa PS5 na ito, it is supported by Sony hanggang na yon mga pips, kasi sobrang supported nila ang PS5. Lahat ng updates meron ito. Yung Slim din meron, yung PS5 Pro, and meron din tayong mga accessories such as like the DualSense Edge and the PSVR 2. So, marami din mga pips ang lumabas na accessories para dito sa PS5 na ito. And hanggang ngayon, okay pa rin para mag PS5 mga pips compared sa PS4. Kasi sa PS4 ay wala na masyadong games lumalabas. And speaking of games pala mga pips, marami din lumabas na games on the PS5 compared sa Xbox. Sa Xbox kasi mga pips ay lumalabas din sa PC, and meron din PC Game Pass, which is yung problem para sa akin kasi what is the point of buying an Xbox
kung may PC ka naman, di ba? And marami lumabas na games dito. For example, meron dito yung Gran Turismo 7, there is the God of War Ragnarok, and maganda rito mga pips na it has backwards compatibility sa PS4. And kahit OG PS5 to, kaya niya maglaro ng PS4 games. Some, I think na hindi compatible, pero yung mga major titles like God of War na yung unang version, and even the Last of Us Remastered Edition na lumabas sa PS4, compatible pa rin dito sa PS5 na ito. Pero, yung quality niya is parang same lang na konti, parang parang PS4 Pro ang dating. And lastly mga babe, sobrang So lastly mga babe, ang masasabi ko dito sa PS5 na ginagamit ko for the past 2 years ay wala pang issues dito mga babe sa PS5 na ito. And mga nagsasabi na madali mag-overheat ito, na hindi maganda ang cooling system sa loob. Para sa akin mga babes, wag nyo lang siya ilagay sa entertainment console na hindi parang nakakahinga siya. Kasi pag nilagay mo to sa isang box na maliit tapos ikulob mo siya, sigurado sirato mga babes. Kaya recommend ko maghanap kayo ng pwesto na malakas yung hangin and hindi para hindi siya mag-overheat. So the PS5 ay para sa akin, it is the superior console than buying a PS4 in 2025. And dahil lang sa sa mga features ito, like yung controller, which is ito, parang maganda pa rin mag PS5 mga pips. And should I recommend buying a PS4? Well, actually, no mga pips, kasi it can play all the PS4 games that you need. And kailangan nyo lang mag-ipon ng konti kasi hindi na supported ng PlayStation na yon ang PS4. Kasi it is now, ilang years na ba? Mga 12 years na mga babes ang PS4. And hindi ko na recommend mag PS4 talaga. Kaya pag gusto niyo talaga mga babes bumili ng PS5, mag-ipon na lang kayo ng PS5 na OG nito kasi sobrang mura nito na yun compared sa dating paglabas nito. Since sobrang scalper ito dati na around 38,000, minsan pa nga umabot ng 50,000 mga pips. Okay pa rin ang PS5 na OG in 2025. So para sa inyo ba mga pips, worth it ba ang OG PS5 o hindi? So like and subscribe na lang, and without further ado, thank you very much for watching. Peace out mga pips and bye.